여러분 안녕하세요. 네, 저 돌아왔습니다. 네, 예. 정말 오랜만이에요. 그쵸? 여러분 아시다시피 저는 필리핀에서 휴가를 마치고 돌아왔잖아요. 네, 휴가는 3주일밖에 안 갔지만 한 달 동안 비디오를 못 올렸죠. 네, 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 네, 왜냐하면 저 한국에 도착하자마자 감기에 걸렸기 때문이에요. 실은 지금까지 아직도 목이 간지럽고 기침도 하고 있어요. 네. 그리고 저 정말로 코로나인 줄 알았는데 다행히 아니었습니다. 하지만 저 때문에 제 룸메이트들도 네, 제 감이 걸려서 좀 미안하고 걱정돼요. 아무튼 네, 걱정하지 마시고요. 저 좀 나았어요. 그래서 저 오늘 새로운 레슨 가져왔어요. 네, 예. 예, 여러분 준비되셨나요? 시작할까요? Okay, so mag-discuss na tayo guys. Magtatagalog na ako uli. Ano lang yan, warm up lang. Okay? So, yeah. So, number one, guys, ito yung, nga pala, sa mga hindi pa nakakakita ng full set ng question na to, guys, naka-upload to sa YouTube channel natin. Sa mga hindi pa nakakapag-try nung set na yun, guys, naka-post yun sa Facebook, and yung link is, yeah, YouTube yung video. Okay? So, yung link is nandyan sa page natin. Check nyo na lang. And yeah. So, kung hindi nyo pa yung nasasagutan, try nyo munang sagutan bago kayo pumunta dito sa video na to. Okay? And hindi naman natin matatapos ngayon yung mga questions na yun. So, parang warm up pa lang. Okay? Warm up pa lang to. Okay? So, first question, guys. So, 이 표지는 무슨 뜻입니까? Okay? So, alam niyo na yung mga question na to kasi ilang beses na kayo nag-practice. Tama? So, this sign, what is the meaning? Tut is meaning, this one. Tut. Okay? Meaning, musun what? Future this sign. Okay? So, what is this sign? Okay? So, kung napag-aralan nyo to guys, maybe malilito kayo kasi minsan ang sign na to is parang sayong hajima. Ibig sabihin is to do not use. Minsan nakalagay dyan is sondeji maseyo. Ibig sabihin is do not touch. But this one, since wala yung ngayon guys, wala yung sayong, wala yung sondeji maseyo, ibig sabihin iba yung magiging meaning nito. Okay? And actually, kung alam niyo lang yung pinaka-clue dito sa mga nasa choices, madali lang talaga itong question to. Okay, so tingnan natin yung number 1. 여기는 식사 금지니까 주의하세요. Okay? So, shiksa is yung pinaka-clue natin sa number 1. And shiksa, it means meal. Okay? So, mukha bang meal yan? Diba hindi? So, this one, number 1, is wrong. Okay? So, ibig sabihin sa number 1, 여기는, in this place, here, shiksa kumji. Kumji, ibig sabihin, guys, prohibition. Parang hajima. Okay? Ibig sabihin, wag mong gawin yan. Shiksa kumji, wag kang kumain ng meal dito, wag kang kumain dito. Okay? So, since, and nika is since or because, okay? Since in this place, at this place, bawal kang kumain, 주의하세요. mag-ingat ka. Okay? So, please be careful. Okay? And then, number 2, 여기는 금연이니까. Okay? 주의하세요. Okay? So, pare-pares lang 여기는 here, 주의하세요. Please be careful. So, dito lang magkakatalo. 금연이니까, 식사 금지이니까, and then 접근 금지이니까, and then 접촉 금지이니까. Okay? So, yung pinaka-clue lang yung kailangan nyo malaman para ma-answeran nyo ito ng tama. Okay? So, yeah. So, number 2, kumyan, ibig sabihin guys, is non-smoking area. Okay, 여기는 kumyan이니까. This is not a non-smoking area. So, please be careful. So, this is about smoking. Okay, so that's why number 2 is also wrong. And then number 3, 여기는 접근 금지. Okay, ito yung pinakakulo natin, 접근. So, ano ibig sabihin ng 접근? So, 접근 guys is, ano ba? To come closer. To approach. Lalapit ka. Okay? But kumji is parang binabaligtad yung meaning. Bawal kang lumapit. Okay? Wag kang lumapit. Okay? Ibig sabihin, yung kung i-imaginein mo, so that is the right answer. Actually, kung pinag-aralan mo yung mga signs na yan, and alam mo na yung 접근 is yun yung meaning, so you can answer this easily talaga. 여기는 접근 금지이니까 주의하세요. Okay? 접근 is to approach or to make to come closer. Okay? Then number 4,
Bakit siya mali? 여기는 접촉 금지. Okay? Yung pinagkaiba lang is yung second syllable. 촉. Okay? So, ibig sabihin yan, 접촉 na yan is, ano ba to? To make a contact. Either to touch or to make a contact na magdidikit or sometimes also to make a contact as in parang yolak, no? To make a contact to someone. But here, it's to touch or to make a contact. So, hindi ito yung tamang sagot. Okay? So, next question na tayo. So, question number 2, guys. 이 사람이 일하는 것은 어디입니까? 이 사람이 일하는 것은 어디입니까? Okay, so yung tanong natin, guys, is 어디, where. Ibig sabihin, yung magiging sagot ay about a place. Okay, so kahit hindi natin to basahin, guys, kung makikita natin, kung malalaman natin kung alin yung place na sa pagpipilian, pwede natin siya ma-answeran. Okay? So, check natin, guys. Number 1, CUSA. So, what is CUSA, guys? It's a profession, a teacher. Okay, CUSA. So, this is profession. So, hindi yun yung tamang sagot. Number 2, 박동근입니다. So, what is 박동근? Okay? So, usually, ganyan yung mga name ng Korean. So, this is name. Okay? And then, number 3, 신분증입니다. 신분증. What is 신분증? About mga ID. Okay, 신분증. So, hindi yan yung tamang sagot. And then, number 4, 고등학교입니다. So, kahit hindi natin alam yung kudong, but alam natin yung 학교. 학교 is school. Ibig sabihin, this is a place, and ito yung tamang sagot. Okay, so i-check natin. So, here, Chiwi, so this is the, actually, Chiwi is position. Okay, so position, yeah, rank, and CUSA, yeah, so this is yung pinaka-profession niya. And then next line, 성명. Okay, 성명 is name, so 박동근. Then 위 사람은 서신고등학교의 교직원임을 증명함. Okay, so ano yung 증명함? From 증명하다, ibig sabihin is to prove. Okay? Parang this ID is yung pinaka-proof na nagpapatunay na yung person dyan sa taas, wisaram, is employee or jigwan ng school na to. Okay, which is yung Soshin Kudong Hakya. Okay? Okay, so answer dito is number 4.